Sinungaling. Hindi ako nakapagsimba kasi may duty ako. Natulog pala. Hands that shed innocent blood. Heart that devises wicked plans. Feet that are swift in running evil. A false witness who speaks lies. One who sows discord among the brethren. These things that God hates in the life of His people, these are all the results of pride. If you want revival in your life, remove pride in your life. Now the question is, paano nating malaman na may sakit tayong pride? How we can determine if there is pride in the life of one person? Number one, kung may pride ang isang tao, pride refuses to listen. Always interrupt others. Diba? Kung ang isang tao ay meron siyang sakit na pride, he will refuse to listen. He will always interrupt. He will never listen to the one who is talking to him. Pride likes to talk about itself always. Ay nako, kung wala ako, wala siyang ganyan. Ako ay ganito. Ako ay ganyan. That is pride. Pride has an intense desire to be noticed. Tignan natin ito. Maraming may sakit na ganito. Sabi niya dito, pride has an intense desire to be noticed. Nung nagpapastor ako sa Pilipinas, may mga miyembro akong ganito eh. Siyempre, 150 ba naman ang miyembro mo? Hindi mo lahat yan mapansin, di ba? Ang favorite song pa noon, pag nag-shake hands together kayo, oh, I love you with the love of the Lord. Nalampasan mo yung isa na shake hands, nagtampo. Kawawa minsan ang pastor, di ba? Maneglekan mo kung minsan na mag-good morning. Maneglekan mo kung minsan na i-greet, magtampo. That is pride. Pride has an intense desire to be noticed. Laging ma-appreciate. Laging mapansin. Hindi lang yan. Pride believes that it deserves everything it gets. And next, pride is not thankful. Pride doesn't know how to appreciate. Pride cannot be corrected. Ito na. Pride cannot be corrected. Yung taong may sakit na pride, he will never accept correction. Sister, sintonado ka kanina. Next time, mag-practice ka pa ng mag-practice. Hindi na yan, mag-join the praise and worship. Kasi kinorek ko eh. Ang gusto niya, kahit sintonado siya, ang ganda ng boses mo, sister! Paano kayo improve kung laging appreciation na hindi naman dapat? Alam niyo, na-bless ako sa classmate ko noon sa Bible school. Grabe ka sintonado! Iniiwasan ng MC. Kasi lagi yan. Sintonado siya, walang magandang boses. Wala siya talagang magandang boses. Pero, sister, ikaw ang MC mamaya. Ako ang special number ah. Ganun lagi. Pero ngayon, ang galing na niyang kumanta. Praise God. Kasi sa tuwing mag-practice, iko-correct siya. At tatandaan niya, isusulat pa niya yon. Sintonado daw ako kanina. Kailangan mag-practice. Pero
dahil ma-pride ka, ayaw mong i-correct ka, ay hindi ka i-improve kahit anong mangyari. Diba? So let us remove pride in our lives for our improvement. Sabi dito, pride exalts itself in the presence of others. Kung ano man yung nagawa nating kabutihan, hayaan natin ang Diyos ang magsabi. Amen? Ang mag-recognize. Next, pride does not follow instruction. Mga kapatid, mga young people, mga young adults, mga women, mga men, let us follow instruction. Let us remove pride. Kung merong mga instruction sa buhay natin, huwag nating sabihin na kahit huwag mong sabihan. Kaya ko yan. Gagawin ko yan. Huwag mo na akong dapat sabihan. That is pride. Pride criticizes and tries to make itself look better by putting others down. Napansin niyo ba? May mga ganitong tao eh. Ang ganda na nga ng worship. Meron pang negative na masasabi. Diba? Ang ganda na nga ng praise and worship. Meron pang masasabi. Walang satisfaction sa buhay niya. Ano ba naman yung praise and worship kanina? Hiyaw ng hiyaw yung sister. Na-istorbo tuloy ako. Ano ba? Diba? Pag na-istorbo ka, hindi mo naramdaman yung init ng power ng Panginoon. Huwag mong i-blame yung praise and worship leader. I-correct mo yung sarili mo. Ano ba ang problema sa buhay ko? Kung sino-sino blame ng taong ito, di ba? Wala akong gana kanina. Hindi nga ako makapag-clap. Hindi rin ako makatayo. Gusto kong umupo. Kasi, hindi maganda yung sermon. Pero lahat umiiyak na, lahat nag-uumabaw na sa saya sa pag-worship, siya na lang yung... Don't blame the worship leader. Correct yourself. Amen? Pride thinks of its own needs first. Let us remove pride in our lives for us to avail revival. Merong isang kwento. May isang tao, nagpre-prepare siyang pumunta sa Manila. Inimpake ng asawa niya yung maleta niya kasi magtatrabaho siya sa Manila. He was preparing himself traveling to Manila. And then he said to his wife, I will go now to Manila. And then his wife said, Papa, I will go to Manila now if God permits. Sabihin mo naman ganyan. No, Ilocano ko na, para sa mga Ilocano, let me speak Ilocano. No, ipalubos ti ako ko ng matalakay. Kung ipahintulot ng Panginoon, sabihin mo naman. If God permits, sabihin mo naman. Hey! Sabi niya. Kung ano-anong sinasabi mo? Pahintulutan man niya ako, hindi. Pupunta pa rin ako ng Manila. Sabay buhat niya sa luggage niya, bumaba siya sa hagdanan, direkso na hulog, nasugat ang ulo, napilay ang paa, hindi na makakilos. Nung nagutom siya, sabi niya, Mama, I want to eat if God permits. Nung gusto niyang maligo, Mama, I want to take shower if God permits. Saka lang natin ma-realize kung may nangyari. Diba? That's why, for us to be revived, let us remove pride in our lives. Amen? Ang sabi
ito